Sa mga balitang pambansa, nakauwi na po sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang personal trip sa Australia. Pasado 1:00 ng hapon kahapon nang lumapag sa bansa ang bise matapos ngang dumalo sa Free Duterte Now rally sa Melbourne. Matatanda ang si VP Sara mismo ang nagkumpirma na Australia ang pinag-iisipan nilang pagdalhan sa dating Pangulo kapag napagbigyan ng hiling nila na interim release sa ICC. Samantala, gusto namang linawin ng COMELEC sa Korte Suprema kung anong magiging epekto ng bagong desisyon sa rule of succession ng mga nakansela o na-disqualify na kandidato. Sa bagong desisyon na inilabas po ng kataas-taasang hukuman, nilinaw nito na ibabase na lamang sa rule of succession ang pagpili sa hahalili sa sinumang nanalong kandidato na madi-disqualify pagkatapos ng eleksyon. Ang problema, hindi yan po pwedeng ma-apply sa kaso po ng pagkakongresista. May nakabinbing kaso pa naman ng COMELEC tungkol dito kaya hihilingin nila sa Korte Suprema kung pwede pa ring sundin ang second placer rule para dito. Sa congressman po dapat kasi walang succession dahil nga po wala naman pong local government code provision dyan. I-applicable ang local government code. Pero kung may jurisdiction pa ang COMELEC sa pagitan na yon, ang katanungan, pwede bang yung second placer ang uupo kapalit o kahalinhin noong nanalo, ganong walang succession. Yun po yung aming isang gusto sana maliwanag na hindi po ganong naging maliwanag. Tutuloy po namin yung mga desisyon sapagkat as far as the COMELEC naman is concerned, hindi pa po final and executory yung desisyon ng ng Supreme Court sapagkat yun po ay subject sa motion for reconsideration. Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Samantala, naniniwala naman po ang House Prosecutor na si Congressman Joel Chua na hindi muna dapat imbestigahan ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte habang nakabimbin pa ang impeachment trial. Ayon kay Chua, malinaw sa panuntunan ng impeachment na dapat maunang matapos ang paglilitis bago panagutin ang bise sa ibang kasong kriminal o kaya'y administratibo. Gayunman, naniniwala si Chua na pupwedeng imbestigahan ng Ombudsman ang ibang kasama ni VP Sara sa reklamo. Mas maganda rin na pantayin muna ng ating Ombudsman yung magiging resulta ng impeachment complaint. Kasi kung titignan po ninyo yung committee report namin, dalawa lamang po sa article ng impeachment complaint ang nakakasama po dyan. Po yung article 2, at which is yung confidential fund, at saka yung article 3, which is yung bribery. Hindi po kasama dyan yung article 1, article 4, article 5, article 6, at article 7 na po pwede rin pong maging subject ng investigation ng Ombudsman. Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Member Congressman Joel Chua.